Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Mr. Elmer B. Hugalbot. Interview ito ni Karen Davila kay former Congressman Mike Defensor. Basahin ko muna itong caption ha. BBM, head ng sindikato. How do we now address this? Kung ang head ng sindikado ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Yan po ang payag ni former Congressman Mike Defensor. Head Start interview November 19 ngayong araw. Pakinggan natin. Mobilize the Marines, yung Paul Estrada and the wife, they're in Chile. Mobilize the Yan. Marines, yung Paul Estrada and the wife, they're in Chile. They're being guarded by people. The wife said there was a passport made, Philippine passport. They don't know, hindi nila alam yung pangalan nila, yung nandun sa passport na yun. So, all these things, it can only be done by the president. Unless the president comes out clean, unless the president explains everything, and then maybe I will believe it. Because Saldico has evidences, hindi lang po ito isa, series of evidences to show how they accepted money, how money is delivered. So ako sinasabi ko na, how can we now have an investigation when you have the Marines that can be mobilized, you have the police that can be mobilized, and all these people, the law enforcement agencies. You have now the Blue Ribbon Committee pointing to us a different narrative, not opening the real, the issue, the truth of the matter. So ito yung point ko. I leave it up to the Filipino people. How do we now address this? Kung ang head ng sindikato, ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Yun. On that note, I want to thank you for joining me today, former House lawmaker Mike Defensor. Okay, paano natin ito malulutas? Ano yung malulutas? Problema ng korupsyon. Kung ang head, head ng sindikato, yung korupsyon, ay mismo ang Pangulo. Medyo mabigat na binitawang salita yan, and I believe, ang basihan ni former Congressman Defensor, yung mga aligasyon ni ex-Congressman Saldico. Okay, may binabanggit siyang passport. Ang aide ni Saldico plus ang buntis na misis, according to the former Congressman, sinapilitang pinadala sa bansang Chile. Binugbog pa daw umano. So yung passport niya, sinasabi niya, yun na yung passport ng mag-asawa. Ginawan sila ng passport, hindi nila alam anong pangalan na, basta pinalipad. Yan ang aligasyon ni Congressman Defensor. Yung John Mark Estrada, yun yung tumatanggap ng pera. So maganda sana yon kung yung talagang gustong mag-imbestiga, yung walang tinatakpan, walang pinitiringan, basta gustong malaman ang totohanan, yun ang unahin ko. Kasi yung dalawang aide na yon, nakalimutan ko yung pangalan ng isa, yung dalawang aide na yon, binabanggit ng mga DPWH engineers, binabanggit din ni Orly Gutesa. Nagtutugma. So nagtataka ako, itong Blue Ribbon, Ombudsman, DOJ, nag-imbestiga. Bakit hindi nila ipurso yung lead na yun? Anong nangyari? According to former congressman, yung aide na yun, sa pilitang pinalayas para hindi na maimbestigahan. Ganun ba yun? We were not born yesterday. Puti na po ang buhok natin. Hindi naman otso-otso ang taong Pilipino. Huwag nyo naman kaming ICI, wag nyo naman kaming lokohin na magtiwala kayo sa amin.
Hindi pwedeng i-live stream ang aming investigasyon dahil mako-confuse lang ang taong bayan. Magtiwala kayo, gagawin namin ng objectively ang aming investigasyon. Hoy, huwag nyo naman kaming lokohin. Oh, maraming ebidensya, sabi ni ex-congressman Defensor. And I believe, yung unang ebidensya, 100 billion isiningit. Ngayon lumalabas, totoo. Mismo na si Senator Lacson nagsabi na pinag-aralan niya yun. At hindi naman niya rinipute na itong resibo ni Saldico, fake ito, hindi totoo. Walang ganong objection ni Senator Lacson. Pinag-aralan niya at sabi niya, oy, totoo ito, kailang yung kickback, hindi ang Pangulo ang tumanggap. Dalawang tao. So, ginagamit lang ang pangalan ng Pangulo. O, totoo yung aligasyon ni Saldico. Ganon lang yun. O, kaya nasibak. O, nag-resign ba? I don't know. Yung dalawang tao na yun. Na tumanggap sa kickback. Secretary Pangandaman and Yusek Bersamin. Bersamin, ES. O, ano bang connection doon? I don't know. Oh, ano sa tingin nyo, mga kaibigan? Malulutas ba talaga ito? Ang hirap, no? So, ang tanong dyan is, may kinalaman ba talaga ang Pangulo? Kung pakikinggan natin si Senator Lacson, malinis ang Pangulo. Sabi ni Auntie Claire, malinis ang Pangulo. Wala siyang tinanggap. Iba ang tumanggap. O, at least may tumanggap pa rin. Nasa palibot ng Pangulo. So, ano ba? Malinis ang Pangulo, kailang niloloko siya ng kanyang mga nasa palibot. So, anong klaseng Pangulo siya? To me, talagang mahinang Pangulo. Kasi, sa amin, pag commander ka sa field, lulukohin ka ng ano mo, talagang pagtatawanan ka. So again, it boils down to leadership. So, naniniwala ba kayo, mga kaibigan, na malulutas ng Pangulo itong suliranin ng korupsyon? I-comment ninyo. Kung ako yung tatanungin, parang malabo. Why malabo? Nandyan na ang rason. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee sa kanila. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na anak ko diri sa area sa kapihan ni Manoy Boy, so maga-spray siya sa iyang kape. Maayong buntag dia Manoy. Maayong buntag pod. Spray ko sa akong kapihan. So muna ni ang itsura sa kape ni Manoy nga upat na ka bulan. Muna ni ang itsura sa kape ni Manoy. So spray lang sa kay upat naman siya ka bulan. O karon naman sa pag-spray ni Manoy, so magabuno siya sa iyang ikaduha nga tanom nga kape. So muna ning itsura sa kape ni Manoy nga duha na sad ka bulan. So muna ang ginabunuhan. So maayo gid ang tubo sa kape ni Manoy Boy. Gawas nga hinlo tambok pod ang tanom ni Manoy. Sa Ginoo nagsuporta sa among pagpananom sa kape. Oo. Mao asa mi sa kalisod magbunga ni ning among kape. Oo. Kaya So hapit na. pila day ni ka punuan ang imong tanom nga kape Manoy?
600 ni kapunuan. 600 na ni. Oh, Oo, so daghan-daghang gyud. dagan-dagan yun. Oo. Wag yun. So ang una nimong tanom 300. Oh, Nadugangan dayon og 250. oh. Oo. So 650 tanan. Salamat kay Manoy. Salamat po.